Magandang gabi mga kaibigan. Ang paksa natin ngayon ay tungkol doon sa reasons kung bakit hindi natuloy yung draw ng raffle for a cause ng Iwi Foundation under General Gerald Bantag. Ayan, pero bago ang lahat, patutugtugin muna natin itong Iwi theme song. Ayan, pakinggan muna natin. Sa hilagang may likas yaman, rehiyon ng Cordillera, naghahari ang mga bundok, nagmistulang Shangri-La. Lakas at tapang igorot ang kanilang binabandila, mayaman sa kulturang walang pahit pangyaga. History recounts they guard bulwark stronghold. Invaders tried to subjugate, but the Gorons ruled them out. To quote some words from General MacArthur once have told, give me 1,000 the Goron, and I'll conquer the world. Kapwa igorot, saan ka man naroroon, sabay nating harapin ang matinik na hamon. Ang paghahanda na ating gagawin ngayon ay tutukuyin ang tagumpay sa takdang panahon. Halina't sumapi sa paglalakbay, At sa bawat hakbang natin, sumigaw ng sabay-sabay. Bandila ng iwing ay ating iwagayway. Samahang tunay na tulay, tungo sa tagumpay. Iwi sa mahang pagmamahal. Iwi sa mahang pagmamahal. Igorot Warriors International, sa mahang magkakambal, ang tapang at dangal. sa Mangigorot, sa sanlibutan. Halina't ibahagi ang mapayapang kalooban, sipagan karunungan, tungo sa kaunlaran. Tapang igorot ay kilos ng kabayanihan. Halina't sumapi sa paglalakbay, at sa bawat hakbang natin, sumigaw ng sabay-sabay. Bandila ng iwing ay ating iwagayway. Samahang tunay na tulay, tungo sa tagumpay. Iwi sa mahang pagmamahal. Iwi sa mahang pagmamahal. Igorot Warriors
Ayan, ang ganda talaga ng Iwi theme song na kinanta yun ni Sir Mauricio Patungaw. Ayan, tutuloy na natin ang ating paksa. Ano nga ba ang reason bakit hindi natuloy yung draw ng raffle for a cause? So, magkukwento muna ako. Noong Saturday ay pumunta nga po ako doon sa venue kung saan sana idodraw yung raffle for a cause. So, andun yung mga motorsiklo, andun yung sasakyan, nakaready na po lahat. Pati na yung basket kung saan nila idodraw yung mga bola. Pero nadatnan kong nagmi-meeting yung mga officers ng Iwi. Hindi ko memoryado yung kanilang mga pangalan, so babasahin ko kung sino yung mga nandun. Sina Attorney Jolieta Puday, sina Mamo Sifa Gonawa, Drew Aggs, and sino nga ba yun? Si Sir Richard Tamayo, yung kagawad ng Irisan na nanalo. Tapos si Ma'am Virgie Sayan Mangawit, kung saan ipinapadala natin yung bayad sa raffle. And then, andun din yung kapatid ni Sir Gerald Bandag na si Sir Gerson Bandag. Tapos, andun din yung former ASEC Gabriel Chaklag. Tapos marami pang iba. Andun din si Batawa Batakagan, si Charmaine. Andun din si Ma'am Agustina Peter at yung kanyang asawa. Andun din si Sir Francis Kelly at yung mga boys na hindi ko kilala. So, andun nga po ako pero hindi na ako nag-picture doon sa venue. Inirecord ko yung mga dahilan, yung pag-uusap nila doon sa meeting kung bakit yung mga reason kung bakit hindi matutuloy yung draw, pero bawal daw ang mag-record at mag-video, kaya ayun, tinanggal ni Ma'am Charmaine yung nirecord ko sa meeting na usapan nila. Pero ayun doon sa usapan nila, ito ang mga reasons. Unang reason kung bakit hindi matutuloy yung draw ng raffle ay dahil marami ang nagpa-reserve ng ticket. Halos mahigit 400 na ticket ang na-reserve ng mga kapatiran natin here and abroad. Subalit, hindi natin alam kung ano yung kanilang dahilan kung bakit hindi pa nila binabayaran yung kanilang ini-reserve. At ang pangalawang dahilan ay may mga post-dated check na ibinayad doon sa raffle. At malalaki yung amount, nasa 200,000 ganon. At nakadate ng January 15 yung nakita ko. And tanong ng mga officers, papaano kung idodraw ngayon tapos yung biniling mga numero nung nagbayad ng post-dated check ay hindi mabubunot. Papaano yun? Babayaran pa kaya niya yung naka-post-dated na cheque. Yun yung isang dahilan. So, yung 200,000 yata is nasa 100 na slots or 100 na ticket yon. So, marami-rami rin yon. So, sabi ng mga officers, antayin na lang muna natin na magbayad yung naka-post-dated na check at yung mga nag-reserve ng mga ticket na sana ay magbayad sila. Ang panghuling dahilan ay marami ang mga tickets na hindi nabenta. Halos 1/3 lang ang nabenta sa mga ticket at ang napagkaisahan ng mga officers ng Iwi ay ibibenta lahat ng ticket na natitira bago mag-draw. Pero sa ngayon ay hindi muna sila nagbigay ng exact date dahil nga hindi natin alam kung kailan mabibenta. Pero ngayon ay nagbigay sila ng 10% na cut sa mga magbibenta. Yun ang hindi ko natanong ay kung papaano yung nagbenta nung una, kung may cut ba sila o wala.
So, bali, pag 2,000 ang isang ticket, doon sa nagbenta ang 200. At hindi ko natanong kung pati yung unang nagbenta ay may cut din. Ayan. At sa pangungulit ko nga, sa kakulitan ko doon sa meeting, dahil sa kagustuhan kong or mag-draw na noong Sabado, na-suggest ko na ano na lang kaya kung i-draw natin yung mga numero kahit yung hindi nabenta na numero. Tapos kung yun ang mabubunot na first prize, edi syempre bali wala na yung sasakyan, bali mababalik din yun sa foundation. Pero ayaw ni Sir Gerson. Gusto niya may manalo talaga ng sasakyan. So, ayun, ganun nga. At nag-suggest pa ako na ano kaya kung unahin natin i-draw ngayon yung consolation. Ayan, mga kalokohan kong question. Mga kalokohan kong tanong dahil nga gustong-gusto kong mag-draw. Kasi nga naman, ilang beses na na-postpone. So, parang naiinip na rin ako, tulad niyo, naiinip na rin ako na hindi ma-draw yung raffle. So, nag-suggest ako na kung i-draw na lang muna natin yung consolation ngayon. Tapos, ang matitira na lang yung first prize na sasakyan. Pero, wala rin daw excitement kung sasakyan lang ang natitira. Siguradong hindi nabibili yung mga iba dahil marami pang ang ticket na natira. So, ayan, final na usapan doon sa meeting ay ibibenta muna yung mga ticket na hindi pa nabenta. At ang ginawa nga nila ay magbibigay ng 10% na cut doon sa magbibenta ng ticket. So, halimbawa, yung isang ticket na 2,000 ang isa, bali sa nagbenta na yung 200, bali 10% cut. So, yung mga gustong magbenta dyan, magbenta na kayo. Pero hindi na siguro kasali yung mga nabenta noong una. Bali yung magbebenta lang ngayon. Ayan, patapos na tayo. So, lahat ng mga bumili noong una, huwag kayong mag-alala, huwag kayong umiyak, huwag kayong mabahala dahil ang inyong mga biniling ticket ay intact. At andun ang listahan, nakalagay yung mga pangalan ninyo sa documents ng iwi. At papakita ko sa inyo ang sample na yung mga pangalan natin andun pa rin. Ayan, ito na yung aktual na listahan ng ating mga pangalan doon sa mga bumili ng ticket. Ganito ang itsura. Yung mga bakanti, yun yung hindi pa nakuhang mga numbers. At yung orange ang kulay, yun yung naka-reserve. So, ganyan. Yan yung mga pangalan ng mga kumuha. So, huwag kayong mag-alala at mabahala na nawala ang inyong pera. Siguradong madodraw din yan pag nabenta lahat ng mga bakanteng numero. Ayan, sana naintindihan nyo ang aking konting paliwanag. At bumili pa yung gustong bumili. Ayan, konti lang yan sa 5,000 na numbers. Para maintindihan nyo lang yung aking ipinapaliwanag. Marami pa yung mga 4,000 and above, mga ganun, 3,000 and above. Marami talagang mga bakante. So, huwag kayong mag-aalala. Siguradong madodraw pa rin yung ating ticket ng Iwi Foundation. So, andayin lang natin, hindi lang ngayon ang tamang panahon. And there's a season for everything. So, antayin natin at sana ay panalangin pa rin natin ang safety ni Sir Gerald Bantag at sana bawat pamilya ay maligaya ngayong Pasko. Ayan, Jesus is the reason for the season. So, kahit wala man tayong regalo o mga masasarap na pagkaing mumukbangin,
ay hindi yon kawalan sa atin. Dahil ang Pasko ay ang pagkilala natin sa Panginoong Diyos na lumikha sa atin. Maligayang Pasko sa inyong lahat at God bless everyone. Ayan.